Mga bata, bago tayo magsimula, maaari bang tumayo kayo at tayo ay manalangin? Michelle, maaari bang ikaw ang mag-lead ng ating panalangin? Sa ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay? Magandang umaga, grade 4 Rizal. Magandang umaga, okay? Maupo na ang lahat, pero bago yan, bago pala kayo maupo, maaari bang pulutin nyo ang mga kalat sa ilalim ng inyong upuan? Magaling. Ayan, maaari na po tayong lahat ay umupo. Mga bata, may band ba sa klase ngayong araw? Wala po. So, magaling. Kung gayon, bigyan nyo ng 3 palakpak ang inyong mga sarili. Dahil lahat kayo ay nandito at handang makinig sa akin. Palakpakan natin ng 3 beses ang ating mga sarili. 1, 2, 3. Magaling. May katanungan ako sa inyo. So, bilang isang kabataan na namuhay sa digital era o ngayong era na to, ano ang mga pinagkakaabalahan nyo o larong nilalaro nyo o ng ibang bata? Sige, Michelle. Tama, ML. Ano pa? Sige, Geraldine. COD M. So, mga online games pala ang mga hilig ng mga batang to. Valorant, tama po yun. Magaling. So, ano naman yung mga ginagamit natin upang makapaglaro ng mga online games na mga binanggit nyo nga? Internet, tama. Computer. Ayun, tama po yun. Laptop, ano pa po? Cellphone. Mahusay. Lahat po ng binanggit nyo ay kasama po yun sa ICT. When we say ICT, it is the Information Communication Technology. So, nakapaloob po yun doon. That's the mga devices na ginagamit po natin. So, mga bata, may mga ipapakita po ako sa inyong mga larawan. And, gusto kong malaman ang obserbasyon nyo ukol dito. So, ano po ang nakikita nyo sa larawang ito? Ano po? Mga batang naglalaro sa computer shop? Tama? Ano pa? Mga gadget? Tama? Sino pa po ang gustong sumagot? Sige, Eman, ano po yun? Pamilyang nagpapalitan ng messages, mahusay na obserbasyon mga bata. Lahat ng mga binanggit nyo po ay tama. Mukhang meron na po kayong alam sa ating tatalakayin ngayong araw. Ang tatalakayin po natin ngayong araw ay ang, pakibasa nga po, ligtas at responsableng paggamit ng computer, internet, at email. Ipapanood ako sa inyong video at gusto kong pakinggan nyo ito ng mabuti. Or panoorin nyo to ng mabuti. I knew I was underwater. I just didn't realize I was this underwater. If you're stressed about your ligtas at responsabling paggamit ng computer, internet, at email. Tara, alamin natin. Ano ang Information Technology or IT? Ito ay mga pamamaraan, kasangkapan, at teknolohiya na tumutulong sa mga tao upang makakuha ng impormasyon, maproseso ito, maitago, at maibahagi. Itinuturing din itong sining at agham ng pagtatala o recording, pag-iingat or storage, pagsasaayos or organizing, pakikipagpalitan or exchange, at pagpapalaganap ng informasyon or information dissemination. Ano naman ang Information and Communication Technology? Ito ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng teknolohiya na ginagamit sa komunikasyon upang magproseso, mag-imbak, lumikha at magbahagi ng mga impormasyon. Ilan sa mga ICT devices ay computer, laptop, iPad or tablet, TV, cellphone, at radio. Tandaan na itong mga devices na ito ang ginagamit natin ngayon sa pagkuha ng impormasyon at pakikipagkomunikasyon. Kasi yan silang gawain ng paggamit ng computer, internet at email
Ngunit may kalakip na mga salik ang paggamit ng mga ito, kagaya na lamang ng exposure o pagkalantad ng mga di naaangkop na materyales. Maaari kang makakita ng materyales na tahasang sexual, marahas, at ipinagbabawal o iligal. Virus, adware at spyware. Maaaring makakuha ng mga virus sa paggamit ng internet na maaaring makapinsala sa mga files at memory ng computer at makasira sa maayos nitong paggana. Harassment at cyberbullying o paninigalit at pananakot. Maaari ka ring makaranas ng cyberbullying o malagay sa peligro dahil sa pakikipag-ugnayan sa mga hindi kilala. At ang huli ay ang identity theft o pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Ang naibahagi mong personal na impormasyon ay gagamitin ng ibang tao sa paggawa ng krimen. Maaari ding makuha ang impormasyon na hindi mo nalalaman o binibigyang pahintulot. Ito ay tinatawag na identity theft o fraud. Ang ilan sa mga kasiyasiya at tamang pamamaraan sa paggamit ng computer, internet at email ay ang mga sumusunod. Una, tiyakin o itakda kung aling websites ang maaaring bisitahin at kung gaano katagal maaaring gumamit ng computer, internet at email. Ikalawa, magpa-install o magpalagay ng internet content filter. Magagamit ito upang ang kapaki-pakinabang na nilalaman lamang ang mababasa at may download gamit ang internet. At ang huli, makipag-ugnayan lamang sa mga kakilala o kaibigan tuwing online. Sundin ang tamang gabay na itinakda sa paggamit ng social networking, instant messaging, email, online gaming, at webcam. Tandaan, dapat maging ligtas at kapaki-pakinabang sa lahat ang paggamit ng kagamitan at pasilidad sa Information and Communication Technology or ICT, katulad ng computer, internet, at email. Okay mga bata, yun lang po ang ating video na napanood na konektado sa ating tatalakayin or ating paksa ngayong araw. Based po sa pinanood nyo pong video, ano ang pakipakinabang ng paggamit ng computer, internet, at email? Sige, Janine. So, ang sabi daw po ni Janine, according po kay Janine, ang pakinabang daw po ng internet, computer at email ay napapadali po yung gawain ng isang tao. So, tama po iyon. Sino pa ang gustong magbigay ng kanilang obserbasyon tungkol sa bidyong napanood po natin? So, sa ikalawang tanong ko po, ano naman po ang panganib o negatibong epekto nito? Sige, Christine, ikaw na. So, according daw po kay Christine, ang negatibong epekto naman po nito ay pwede po daw tayong mapahama kung di tama ang paggamit. Tama po yon. Magaling. So, meron pa po bang gustong sumagot? Sige na, Mia. So, sabi naman po ni Mia, sa paggamit po ng mga ito ay malaki daw po ang tulong ito sa inyo na nabubuhay sa digital era. So, nakakatulong daw po ito, sabi ni Mia, ang ICT upang mahubog daw po ang impormasyon na nararapat na malaman o ibabahagi po based daw po dun sa video. So, tama po yun. Napakahusay yung mga bata. Tumutukoy po ang Information Communication Technology sa mga pamamaraan, kasangkapan at teknolohiya na tumutulong sa mga tao upang makakuha ng impormasyon or maproseso ito, maitago at maibahagi. Tinuturing po na sining at agam ng pagtatala o recording, pag-iingat o storage, pagsasaayos o organizing, pagkipagpalitan o exchange, at paglalahap ng impormasyon o information dissemination. May mga kalaki pong salik ang paggamit ng mga ito. Ilan sa mga ito ay ang exposure o pagkalantad ng mga di naaangkop na materyales,
na maaari kang makakita ng materyales na tahasang sexual, marahas at pinagbabawal o illegal. Ito naman po, gusto ko pong malaman yung mga bata, lalo na sa may edad nyo po yan, marami pong lumalaganap ngayon sa social media or sa internet about sa mga sexual or sabihin na natin ng mga pornography. So, gusto ko mga bata, pag nakita po kayo niyan, sana po ay iwasan po natin ito. Or minsan nga po, merong mga link na nagsisend, yan po ay link bait. So, huwag nyo pong pipindutin yan. So, next is viruses are hardware at spyware. Dito naman po, maaari po tayong makakuha ng mga virus sa paggamit ng internet na maaari po makapinsala sa mga files at memory ng computer at makasira ng maayos na paggana. So, dito po mga bata, pag nagkaroon po ng virus ang device na ginagamit nyo, dito na po nagsisimula na parang iba na po yung process nung pag sa computer, lalo sa computer, pag nakuha po tayo ng virus, sobrang hang na po nito, yung mga files hindi na mabubuksan, naka-encrypted na po siya. So, yun po yung parang mahirap din pag napasukan ng virus ang ating mga devices. So, next is pagliligalig at pananakot o harassment or cyberbullying. Maaari ka pong makaranas ng cyberbullying o malagay sa peligro dahil sa pakikipag-ugnay sa mga hindi kakilala. So, ngayon pong sabi ko nga po sa inyo na nasa digital era na po tayo, so karamihan po kung ano po yung problema na ginagawa nila is pinopost po sa social media. Kunwari po si Michelle merong kaaway at dahil galit po siya doon, pinost niya po ito sa social media. Mga bata, mali po yun ha. Huwag po natin iyon gagawin dahil hindi po tayo dapat ganun. Dapat makipag-ugnayan ng maayos at wag po tayo mambuli regarding po dyan. At sa inyo naman po, para maiwasan po natin ang cyberbullying, iwasan na lang po tayo usap kung kani-kanino kasi dyan po nagsisimula ang lahat. Next is pagnanakaw ng pagkakilanlan or identity theft. Ang naibahagi mong personal na impormasyon ay maaari pong gamitin ng ibang tao sa paggawa ng krimen. Maaari rin makukuha ang impormasyon na ito na hindi mo nalalaman o binibigyang pahintulot. Ito ay tinatawag na, identity theft or fraud. So, dito naman po mga bata, ito po talaga yung ginagamit right now sa pang-i-scam. So, kunwari po, ako po, ginamit po yung pangalan ko at picture ko sa pang-i-scam na wala po akong alam. So, yun po ang tinatawag po nating identity theft. So, laganap po yan ngayon. So, nababalita po yan ngayon lalo na sa news na yan po yung mga ginagamit ng mga nang-i-scam right now. So, parang kukuha sila ng mga peking picture at pangalan. So, dumako naman tayo sa tamang pamamaraan ng paggamit ng computer, internet, at email. So, eto, number 1. Wait lang, ididikit ko lang sa pisara ang ating mga dapat i-discuss dito. Tamang pamamaraan sa paggamit ng computer, internet, at email. Pakibasa nga po. Number 1, tiyakin, itakda kung aling website ang maaring bisitahin at kung gaano katagal maaring gumamit ng computer, internet, at email. Sa number 2 naman, magpa-install o maglagay ng internet content filter. Number 3, makipag-ugnayan lamang sa mga kakilala o kaibigan tuwing online. Sundin ang tamang gabay na itinakda sa paggamit ng mga social networking, instant messaging, email, online gaming, at webcam. So, dito po, tiyakin at itakda kung alin website ang maaaring bisitahin. So, minsan po kasi, sabi ko nga po sa inyo, may mga website mo na siyempre, clickbait na pwede po tayong makakuha doon ng viruses. Magpa-install, magpalagay ng internet content filter. Dito naman po, may iwasan na, siyempre, maraming device talaga ang pwedeng makapag-connect sa ating internet. So, nakakatulong po ito upang maiwasan ang mga viruses. So, makipag-ugnayan lamang sa mga kilala para iwas scam or maiwasan ang cyberbullying po or pwede kang maloko ng iba, ganun po. So, dapat alam natin kung ano yung mga dapat nating gawin or pamaraan sa paggamit nito. So, meron din ilang bagay na dapat nating isaalang-alang para sa ligtas na paggamit ng internet.
Number 1 ay magkaroon ng malinaw na patakaran ang paaralan sa paggamit ng computer. Mga bata, dumako na tayo sa tamang paggamit ng ligtas sa paggamit ng internet. Number 1, pakibasa nga po, magkaroon ng malinaw na patakaran. Number 2, iwasan ang pagdadala ng pagkain o inumin sa loob ng computer shop. Number 3, bisitahin lamang ang pribadong site sa internet. Number 4, buksan ang internet sa pahintulot ng guro. Ito po ay tamang pamamaraan ng paggamit ng computer sa loob ng paaralan ha. Number 6, i-shutdown ang connection. Number 5, i-shutdown ang connection kung tapos nang gamitan ang computer. Number 7, ingatan ang kagamitan sa loob ng computer laboratory para po maiwasan ang kapahamakan na maaring pong maidulot nito. Number 8, alamin ang pinagkakaiba ng publiko at pribadong impormasyon. Number 8, iwasan ang paggamit ng chat rooms, lalo na sa computer shop. Gamitin lamang ang ligtas na search engine, sundin ang direksyon ng guro, or sundin nyo lamang po kung ano po ang sasabihin ko pag gagamit po tayo ng internet. So, huwag magbigay ng personal na impormasyon, lalo na pwede natin po itong ikapahamak. Number and last, pumili ng password na mahirap malaman kasi po, minsan po nahack yung mga account natin dahil hindi po tayo nag-iingat or sa mga password na binibigay or ilalagay po natin. So, yun lamang po ang ating talakayan ngayon about sa ligtas at responsableng paggamit ng computer, internet at email. So, mga bata, bakit kailangan natin sundin ang mga alintutunin sa paggamit ng internet, computer at email? Sige na po. Para po maiwasan kapahamakan, tama. So, paano makatulong ang ICT sa pagpapalaganap ng mga ito, mga bata? So, according sa inyo, ang sabi nyo, ang ICT po ay ginagawang mas madali ang lahat, lalo na sa pagpasa ng mga messages. So, para maisaayos, ang dapat gawin paukol rito, magaling. So, ano pa ang pwedeng mangyari kapag hindi nag-iingat? Sige na po, Laika. Sabi po ni Laika, pwede po itong magdulot ng hindi maganda sa personal na buhay. So, maaaring makuhanan tayo ng personal informasyon at gamitin ito sa may iba pa rin pong nagiging sanhi ng cyberbullying. So, napakahusay, Laika. Ano naman ang benepisyo na nakukuha sa paggamit ng wasto? Eto. Sige na po. Lahat na po pwedeng sumagot. So, tama. Bilang isang daw pong estudyante, mas napapadali ang mga gawain at malalayo ka po sa kapahamakan na maaring magdulot sa iyo. So, magaling mga bata. Mukhang may natutunan kayo sa ating aralin ngayong araw. At sana, ano nyo to sa inyong mga sarili, lalo na ngayon, sa inyong mag-iingat kayo kasi ang babata nyo pa. So, dito po, may papagawa ko sa inyong activity. Hatiin ko kayo sa dalawa pangkat. So, ganito yun mga bata. So, pagmasdang mabuti ang larawan na ito. Nagpapakita ito ng wasto at na paggamit ng computer. So, bibigyan ko kayo ng checklist kung wasto ba or naisa katuparan niya ba ang lahat ng nasa checklist. So, ipapasa nyo to after nyong ma-check, after 15 minutes. Naiintindihan po ba? So, gayon, simulan na natin.